Inihahandog sa inyo ng Eagle Broadcasting Corporation at Radio Agila. Kaakibat ang Philippine Historical Association at Philippine Association of Administrators of Student Affairs. Lakas Pinoy Radio! Lakas Pinoy Radio! Mapapakinggan sa DZEC 1062. O sa lahat ng ating mga tagapakinig, ito ang Lakas Pinoy Radio na inyong narinig tuwing alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado dito sa DZEZ 1062 ng Radio Agila. Ako po ang inyong magiging host ngayong hapon, si Dr. Carlito Olaer po, National President ng Philippine Association of Administrators of Student Affairs, at kasama ko po ang aking co-host ngayong hapon na si Joval. Joval, pakilala ka uli. Ako po si Jonathan Balsamo, Secretary ng Philippine Historical Association. Sir, meron po tayong pakakasama sa linya, meron pong update mula sa sinasagawang presscon ng PhilVox, si Mr. Gerald Tagbo. Okay. Gerald? Coming? Okay. Babalikan natin si Gerald mamaya, Joval. Kasi lumindol po kaninang mga alas 3 alas yata. 3 ata, sa Batangas uli. Dito po rin sa Manila, ramdam eh. Okay. Nung nakaraan kasi, kailan ba yun? April 4 ba yun? Nandun ako sa Batangas nun. At kasama ko yung mga taga-CEU na mga administrators at naramdaman ng aking mga kasama yung lindol. Pero ako hindi ko naramdaman dahil ako'y nasa tubig. Ako'y naliligo sa swimming pool. At ngayon narinig nga natin na muli nagkaroon ng lindol. Wala pa ba si Gerald? Kung wala pa, siguro simulan na natin, Joval. Opo. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang Pinoy Power, Men of Valor. Parang napapanahon nga talaga ang usaping ito dahil bukas ay isi-celebrate natin ang Araw ng Kagitingan. Di ba mas kilala itong Araw ng Kagitingan na Araw ng Bataan o sa Ingles parang Fall of Bataan? Noon po, Noon. Oo. Okay. Ngayon, tinatawag na natin itong Araw ng Kagitingan para ang focus po natin ay yung kagitingan, yung valor ng mga Pilipinong nakipaglaban ng digmaan. Ayan na raw si Gerald. Gerald? Yes, magandang hapon sa inyo. Kanina nga lamang ay nagbigay nga ng update ang PHilVox regarding nga dito sa nangyaring lindol na tumama sa bahagi ng Batangas bandang alas 3, pasado alas 3 ng hapon. Ay nga sa PHilVox, around 3:07 p.m., tumama ang magnitude 5.6 na lindol sa kanlurang bahagi ng Mabini, Batangas, at ito ay may tectonic in origin. Ang reported intensities na according to PHilVox na naibigay nila sa atin, intensity 7 ay naitala sa may Mabini, Batangas, intensity 6 sa Calatagan, Nasugbo at Tingloy, Batangas pa rin yan, intensity 5 sa Batangas City, Santo Tomas and Lemery, Batangas, kasama ng Tagaytay City, intensity 4 sa Dasmariñas, Cavite, Lucena City, Patero City, intensity 3 sa Makati City, Pasay City, Quezon City, Muntinlupa City, Malabon City, Mandaluyong City at Bacoor, Cavite. At intensity 2 ay naramdaman din sa bahagi ng Daet ng Daet, Camarines Sur. Inaasahan pa nga yung aftershocks at yung mga pinsala nga dito nga sa nangyaring pagyanig. At kanina nga ding mga 3:09 ng hapon din, isa ring lindol
kasunod na lindol ang tumama din sa bahagi din yan ng Mabini, Batangas. Sinabi nga ng PBOX na halos magkalapit lamang yung epicenter ng dalawang magkasunod na lindol. Pinawi naman ng PBOX yung pangamba ng mga karamihan na maaaring maganap yung tsunami sa bahagi niya ng Batangas dahil sa mababaw lamang yung nasabing pagyanig. Pero pinapayuhan ang PBOX ang publiko na mag-ingat, gawin na rin ng kaukulang pag-iingat dahil sa inaasahan pa nga yung mga aftershocks. Ayon nga kay Jeffrey Perez, ang supervising director ng PBOX, na maaari pang maramdaman yung mga ganitong kalakas na paglindol sa mga susunod na araw. Bunsod na nga rin nung naganap na lindol nung ditong Martes ng gabi sa bahagi din yan ng Tinloy, Batangas, kung saan nga ay marami sa mga ari-arian ang napinsala. Ang payo ng alaman ng PBOX, maghanda anumang oras dahil sa hindi nga natin alam kung anong oras o anong araw tatama ang pagyanig. At yan muna ang pinakahuling kaganapan mula rito sa PBOX sa Quezon City. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm 1-25. Okay. Salamat, Gerald. Joval, parang yung balita ngayon ay siguro nagpapaalala sa atin na mag-ingat tayong lahat dahil sa naitala nga parang intensity 3 tayo sa Makati, Cavite, Quezon City at Muntinlupa kanina mga alas 3 ng hapon. Pero wala naman ata napabalitang damage na itala, no? Wala pa. Ang mahalaga, paalala ng PhilVox ay maghanda. Okay, maghanda tayo. Okay. So, Joval, ipagpapatuloy natin yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Siguro yung ating mga nakikinig ng live ay maaaring mag-text sa ating mga numero sa Globe 0917-373-3237, sa Smart 0939-252-0097. So kung meron silang mga katanungan o meron silang mga pagbate, maaari silang mag-text sa mga numerong nabanggit. At muli, live po tayo sa DZEC 1062 at sa Facebook, hanapin lamang po nila Lakas Pinoy Radio. Okay. Nasa linya po ngayon yung isa natin ating mga bisita. Opo. Joel, ipakilala mo na Ayun yung po, ating unang bisita. Meron po tayong 3 bisita na makakasama ngayong hapon na to. At ang una rito ay si dating Pangulo ng Philippine Historical Association. Isa po siyang military historian. So yung buong buhay niya ay talagang nasa pagtuturo ng military history natin. At alam ko po, naging professor po ito ng mga naging professor siya sa PMA sa Baguio. I see. So narito po si Dr. Cesar Pobre. Sir? Yes. Magandang hapon po. Good afternoon. Sir, siguro po, mainam siguro para sa ating mga tagapakinig na ibahagi po natin sa kanila kung ano man yung nasa puso ninyo, nasa isip nyo. Ngayon pong ipagdiriwang natin o bukas ang araw ng 75th. Kagitingan, 75th Opo. anniversary ng ating celebration. Sir? Well, just like any veteran, I am not only excited, but I am filled with memories. Mm-hmm. And, once again, we try to commemorate the Araw ng Kagitingan, and I only hope that others will also take time to reflect what happened in those times and correlate it to the history of the Philippines. I hope further that maybe in so reflecting, it should be possible for us, especially the young ones, to have the opportunity to admire and respect what they had done for our country and our people. Mm-hmm. Their patriotic sacrifices and, of course, their willingness to put their life on the line, if only in the name of
freedom of the motherland. Yan ang hamon, sir, no? Yan ang hamon ngayon sa mga kabataan, no? Yes, I think so. I hope so. Mm-mm. Sir, may tatanong lang po ako dahil nung nakarang mga episodes namin, napag-usapan din yung tungkol sa kagitingan ng mga Pilipino at nabanggit dito sa episode na to na parang yung bilang ng mga veterano na natin ngayon sa bansa, parang kung ano po sir, maibabahagi po saan kung ilan na lang po ba sila? I could not hear very well. Could you speak louder, please? Okay. Sir, kung pwede pong maibahagi nyo sa ating mga tagapakinig ngayon dahil ang panawagan, lalo na sa lahat ng mga veterano sa bansa, kung pwedeng maibahagi nyo, ilan na po ba ang mga bilang ngayon ng ating mga veterano sa bansa? If you are thinking in terms of the veterans of World War II Yes. only, I understand that there are some 25,000 yet living. But, when we speak of veterans, we do not only think in terms of those veterans in World War II, Yes. but also the veterans since then. Opo. Like those who have been attending to the problems of internal security, the insurgency, not only by the local communist movement, but also the rebelling organized forces of Muslims in Mindanao. Colonel Pobre, on a personal note po, no, di ba po, veterano rin po kayo, no? Yes, of course. Veteranong historiador na, veterano pa ng digmaan. Sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin yung inyong karanasan noong digmaan? Oh, well, personally, Opo. actually, I fought in World War II. When the Japanese, when the liberation forces of the Americans came back in Luzon, no? They, of course, they landed late in October 1944. But it was only in the first 2 weeks of January that the American forces came to Luzon. Okay, just about the middle of January, I was then in Santo Domingo in Nueva Ecija, having evacuated from Manila. I used to be here in Manila. And when the Americans arrived near our place in Gimba, more or less in Gimba, La Union, Nueva Ecija, my cousin, Tomas Diaz, and I decided to join them. And we were taken in by a mortar unit which was called the 98th Chemical Mortar Battalion of the 32nd U.S. Infantry Division. Our first engagement, immediately when we were taken in, we moved out at night to Baler in Quezon to assist some infantry Americans who were running after the Japanese there. Then we moved to Muñoz, Nueva Ecija. I did not know, as an 18-year-old boy, I did not know what was happening. But anyway, what we immediately learned is how to set up the mortar tubes and put shell into it and pull the trigger and, it would explode. We did not know that we were fighting until only later on, when I was already a student of the PMA, that I learned that the enemy, the Japanese unit that we were facing then, was the 10th Tank Division, Japanese 10th Tank Division. By this time, the Yamashita, who decided to put up his last ditch stand in the
mountainous areas of the Cordillera have been pulling all his forces in the Central Plains, one of which was the 10th Tank Division. And this Tank Division put up a stand in Muñoz preparatory to their retreat northward through San Jose. And for something like 3 hours in the afternoon, we shelled the known positions of the tanks of the Japanese along the highway going northward. But immediately after, at 8 o'clock in the evening, they counter-fired us with their own mortars and artillery. And, you know, an 18-year-old boy, civilian at that, well, I did not seem to know what to do. No po. So, but just the same, we also counter-fired, even while shells were exploding amidst us. In fact, the fellow beside me was hit directly, and, you know, early the following morning, we had to gather his remains in a poncho. Opo. Then thereafter, we moved to the Villa Verde Trail. This Villa Verde Trail is actually the stretch of dirt road between the town of San Nicolas, Pangasinan, and the town of Imugan of Nueva Vizcaya, along the foothills of the Cordilleras. Talagang ano sir, nagigutom-gutom po kayo niyan. Oh, and there is where again we had some exchange of fire against the Japanese defenders. And my cousin was hit. Tomas Diaz, my cousin, eventually, who went through the academy like me, became a general. He used to be the first PC zone commander during the Marcos regime. Parang ito pala sir yung baptism of fire ninyo, no? Oo. Sa kabataan So, and then of course, after the war, I eventually also got appointed 1 year after my cousin got appointed as cadet of the Philippine Military Academy. I graduated in 1952, and then immediately I was assigned in the 11th Battalion Combat Team, whose station was in Cagayan. Tuloy-tuloy na po yung inyong military career. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yes, Sir, I'm still connected with the armed forces of the Philippines. Ngayon, history naman ang inyong inaatupag, no? Sir, nabanggit niyo po kanina yung si Yamashita, no? Eh, alam niyo, sa Pilipino, di ba, pag sinabing Yamashita, dalawa yan eh. Una, about Yamashita treasure, no? Totoo ba yon? Ikalawa, kayo ba talaga sumuko si Yamashita, sa mga Pilipino o sa mga Amerikano? Ganito yan eh. Mahaba-haba usapan. You know, Yamashita, realizing that he was inferior to the Americans when it came to fighting in the lowlands, because the Americans would have the ability of utilizing its mechanized units, Air Force units, and all that sort of arms and equipment, which the Japanese were not able to match. So, for purposes of defense, he decided to repair to the Cordilleras mountainous area, where he said later on that he would have to wait for MacArthur's forces, and because they were in the commanding grounds, the American forces will just go right to his laps and hit them hard. See, that was his intention. So, just about the second week of January, the estimate of the number of Japanese in the mountainous areas of the Cordilleras would be about 120,000 to 150,000. Now, here in northern Luzon, there was now the guerrilla unit, which was called the United States
Armed Forces Yusafe. in the Philippines, Ah. Northern Luzon. Yusafil. USAFIPNL, maybe you have heard about this. Mm-mm. And, it was the one that virtually liberated, if I may, Mm-mm. the whole Northern Luzon, Mm-mm. driving away the Japanese from one town of the provinces of Ilocos Norte, Mm-mm. Ilocos Sur, and La Union. And then finally, they were ensconced Mm-mm. in the mountainous areas of Benguet, Ifugao, Mm-mm. and of course in Bontoc. Oh, mga Pilipino yung nagpalaya Yes. sa mga bayan-bayan. Mm-mm. Now, the USAFIPNL of about 20,000, who was commanded by Colonel Russell Vogtman, Mm-mm. was the one assigned to face the Mm-mm. Japanese in this area. Mm-mm. And in my books, Opo. I have written several books on this USAFIPNL, Mm-mm. one was Victory in Northern Luzon, and the other is the Freedom Fighters of Northern Yes, Luzon, sir. an Mm-mm. Untold Story. There I mentioned that in many of the battles, like the Battle of Tangadan, a mountain in somewhere near Narvacan, Ilocos Sur, Mm-mm. and as well Besang Pass. Maybe you have heard about Mm-mm. Besang Pass. The Filipino guerrillas were the ones assigned Mm-mm. to clear this area of the Japanese. Mm-mm. The idea is that from a strategic point of view, if Besang Pass fell into the hands of the guerrillas or the liberating forces, if you may say so, would now open the back door of Yamashita's defense perimeter. Mm-mm. Okay? So in my book, I said that in my observation, it was the guerrillas who were given the assignment to fight in the most critical, in the most hazardous, and in the most decisive parts Opo. Mm-mm. of the entire Philippine war zone, Mm-mm. Okay. resulting in the death of some 50,000 Japanese, 50,000. to say nothing of those who died of hunger, famine, disease, or whatever, and eventually the surrender of some 33,000 Japanese Mm-mm. forces, officers, and men, including top-ranking generals and admirals. Mm-mm. In fact, one of the admirals who surrendered to the guerrillas was Shimamoto, Mm. one of those who led the submarine attack in Pearl Harbor Mm. on December 8, 1941. Sa Pilipino sumuko, no? Yes. Mm-mm. Okay, Now, sir. Sir? having cleared all these areas, including the so-called Mangkayan Lepanto mine area, which the Japanese built as a stronghold for the last 3 years then, the Japanese were now constricted to very small defense area in the vicinity of Kiangan, particularly in the so-called Tukukan Loo Valley. Mm-mm. I don't know if you can imagine the places that I'm describing. And in effect, they were just about to be defeated or wiped out when the bell rang, so to speak. Mm-mm. Because by then, on August 15, 1945, Mm-mm. the ceasefire order was made. Mm-mm. Yamashita Yun. was first reached of his headquarters by elements of the USAFIPNL from the 14th Infantry. His name was the leader of the patrol that reached Yamashita's headquarters Mm-mm. was Lieutenant Albarillo.
Albarillo. So siya po Albarillo. nakapagpasuko. Yes. Mm-mm. But before they knew it, all the guerrillas that were already there, somewhere in the vicinity of Kiangan, where Yamashita was supposed to be hiding out, Mm-mm. they were ordered to vacate the place Mm-mm. by the Americans. Ayun. So anong lumalabas talaga, sir? Nakapagpasuko kay And Yamashita? the following day, I think, if I'm not mistaken, that was already September 2, Mm-mm. the Americans met Yamashita and his staff as they came out to surrender. And they were hurried out to Bagabag, Nueva Vizcaya, where they were flown to Tarigayos in Lona, La Union, Mm-mm. the headquarters of the use of FNL, and from there, they were taken by jeeps to Baguio, where they made their formal surrender. Ayun. Okay, So, Sir Pobre. You know, it was something like a disappointment on the part of the guerrillas because all along they've been the ones fighting, and they did not have, they were not even given the chance Opo, of looking at Yamashita or receiving him. mm-mm. Ayun. So, That was their sentiment. yun nga po. Mm-mm. Because maybe for purposes of security, the American forces did not want Yamashita to be Ayun. to be surrendered to the Filipinos Ayun. because they would not know what would happen to him. Ayun, sir. Okay, Malinaw sir. na malinaw na yung kwento, no? Yamashita became famous because of his blitzkrieg attack in Malaya, Opo. and for which reason he was called the Tiger of Yun. Malaya. At Pilipino ang nakapagpasuko at Pilipino ang nagtagumpay sa labanang ito, no? Oo. Sige, sir. Sir Pobre, maraming salamat po sa inyong panahon, no, at sa inyong kwento, no. Sana maraming mga kabataan din yung magpakwento sa mga lolo nila na nakibahagi noong panahon ng digmaan. You know, there is something that perhaps not many know. Opo. If I still have a little time, can I say something a little much more? Ay, Sir, magbe-break po muna kami, Sir, at at tatawagan po sige. namin kayo uli. Kasi I would like to relate after the surrender, the Japanese were taken care of very well, and some 2,000 of them were made to march also. Sige, Sir, Or babalikan something po namin kayo, Sir, at kami po, kung okay lang po, babalikan po namin kayo. Sige. Sige po, Sir. Thank you very much. Thank you very Okay, much. you're welcome. Okay. Alam nyo, dahil personal account ito, Opo, medyo nakakabagbag damdamin na kasama sa imahinasyon na lang siguro sa atin dahil hindi naman natin naabutan ng Second World War. Hindi pa ako pinanganak lang, hindi pa naman. Hindi pa, siguro. sir, no? Kaya pag nagkwento sila, kahit ako, mga magulang ko, sa kwento lang natin na ang mga ito. Opo. Siguro pagpapatuloy natin. Pagpatuloy po pag-uusapan natin. Bago po tayo mag-break, ay may pagbati lang po muna, no? Na nagpapabati ang Museo ng Katipunan sa Pinaglabanan San Juan, no? Mula kay Ryan Tan. Nakikinig sila sa atin. Okay. Mag-break po muna tayo at magbabalik tayo pagkatapos ng ilang sandali. Muling magbabalik ang Lakas Pinoy Radio. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Handa ka na ba sa parating na bagyo, baka lindol at iba pang uri ng sakuna? Huwag magpahuli. Alamin ang mangyayari. Maging alisto, maging alerto. Eagle Nightwatch. Subaybayan tuwing alas 10 hanggang alas 12 gabi-gabi. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Agila Reporter, ang tunay na serbisyo publiko. Walang pahinga, walang pagod. Magbabantay, maglilingkod. Eagle Nightwatch. Ikaw ba isang OFW na may katanungan tungkol sa mga benepisyong dapat makuha sa OWA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at NRCO? Tumawag lamang o mag-text sa 0926-617-8082
o makinig tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Okay, tayo ay magbabalik sa ere. Eto na po, Jobal. Siguro parang narinig ko yung kwento ni Sir Pobre kanina. Parang ang naiisip ko yung sakripisyo at hirap na dinanas sila. No? At kung iisipin ko, parang napakabigat dalhin nung kwentong yon. Baka naman pwede naman tayong maging light ngayon. Opo. Kasi nabanggit ko siya kanina na hindi natin naranasan yung digmaan. Pero sa pamagitan ng kwento ng ating mga magulang, parang nakikita ko kasi na yung paghihirap na dinanas sila. Nabanggit lang kasi kanina na nabanggit mo, di ba, na itanong mo kay Sir Pobre na para sa mga kabataan ngayon, paano kayo nila maipakita yung kagitingan naman para sa sarili, para sa bayan o sa bansa? Ano sa palagay mo? Sa akin, sir, depende talaga yan sa sitwasyon. Pero kung yung kabataan, parang nagabayan natin sila, nabigyan natin sila ng ideya, no, na yung ang isipin lang nila, hindi lang yung sarili nila, yung magkaroon talaga ng malasakit, no, sa kapwa, sa bayan. Sa tingin ko sa anumang sitwasyon, lalabas yun eh. Pero kailangan, kumbaga, na anuhan muna natin, na ihanda din natin yung mga kabataan. Kasi sir, kapag nakakulong lang yan sa kwarto, di ba, walang social skills, pag lumabas yan, nagkaroon ng mga ganung, masabi ang, sakuna no, ang digmaan, mahihirapang mag-adjust yan. Kaya siguro dapat nating hamon para sa ating mga kabataan ngayon, ay magbasa siguro ng kasaysayan. Ayan. Kasi kung hindi nila alam yung kasaysayan, hindi nila masasalamin kung ano ang dapat nilang gawin sa buhay, kung paano sila maging epektibo bilang mga mag-aaral ngayon. Tama po. Siguro salamin din itong mga at kwento. Sir, yung pag-aaral natin ng kasaysayan, ng kultura, hindi lang yan libro. Mahalaga na magbasa ng libro, no? Pero sa panahon ngayon ng IT, no, ng information technology, sa internet marami rin, marami no? na. Sa mga museo. Ngayon po ang National Museum, libre po, libre, wala nang entrance fee, no? So pwedeng pumunta ng libre, walang excuse na hindi mo alam ang kasaysayan ng bansa. Sa palagay ko, ang bawat estudyante ay obligado. Opo. Na kailang malaman ang kasaysayan ng sarili niyang bayan. Opo. At ngayon na pag-usapan natin itong araw ng kagitingan at mga veterano, sa palagay ko, yung sinasabi mo kanina na kailangan ng mga kabataan magtanong sa kanilang mga lolo sa at pamilya. lola. Siguro pagka gito ang ginawa nila at narinig nila mula mismo sa mga nakaranas itong, ang alam ko, ang digmaan kasi, naalala ko lagi ang sabi ng nanay ko, maswerte kayo. Yun. At hindi nyo naranasan ang naranasan namin, ang maranasan nyo ikalawang ang digmaang pandaigdigan. Kasi naranasan nila noon yung nagtago daw sila, inaakit yung bahay ng mga Hapon. Walang makain, di ba? Yun na nga, kaya siguro walang maganda. ligo. Mas maganda nga siguro talaga na ang mga kabataan with the availability of all this information, sana magkaroon din ng pagkusa, no, na basahin at alamin. Pero nakita natin, sir, ngayon, no, magsisimula sa pamilya. Tama. Oo. Kaya siguro, hamon natin sa mga kabataan, kung ano man ang nasasalamin na ipinakita sa atin ng mga veterano, at sinabi nga ni Sir Pop na hindi lang naman yung mga sundalo ng Second World War, kundi pati na yung mga Pilipino ngayon na nakipaglaban, no? Opo. Para sa kasarilan ng ating bayan at para sa kapayapaan ng bayan. Siguro mas maganda na makita din nila kung ano yung ehemplo o halimbawa na ipinapakita ng mga sundalo natin. Ako unang-una, sa tingin ko, magandang sabihin siguro na yung mga sundalo natin, may takot din yun nung sila nakipaglaban. Pero dahil sa panawagan na kailang ipaglaban ng bayan, nandun na yung parang kasabay, no? Yung tapang at takot. Ay, sabi nga ng Proverbs, magkapatid yan dalawang yan. Yung takot at saka tapang. Kung wala kang tapang, kung takot ka lang at walang tapang, parang
ano yun? Walang mangyayari. Pero kung ang takot ay sabayan mo ng tapang, malaki ang magiging ibubunga nito. At sa palagay ko yun ang naranasan ng ating mga veterano noon na nandun yung tapang at nandun din yung takot. Hindi mawawala pero yun. mas nanaig siguro yung Ang pagmamahal tapang, sa bayan. Doon nagmula ang tapang. Yes, oo. Ang lakas ng loob. Sir, bago tayo dumako sa susunod nating i-interviewin, no? Mayroong nag-text, no? Ito po ang sinasabi niya, binabati ko po ang aking mommy at daddy na sina Elvira De Angel at Rolando De Angel Sr. Nakasama ko ngayon dito sa bahay. Pati mga kapatid ko na sina Rolando Elvi Rose De Angel, no? From Robertson, ng lokal ng Kaunlaran. Okay. Okay. Sige. Nasa line na po ang ating pangalawang panauhin. Okay, Sige, ang Jamal. ating pangalawang panauhin ay si retired Colonel Mariano Santiago ng Philippine Constabulary. So siya naman po ay naging bahagi ng makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986. Naabutan din natin yun. 1-year-old po ako. 1 year ka pala. Ako ay siguro mga 20 na ako. Ayun. 20 years old. Nasaan na ako. kayo nun, sir? Nasa kumbento pa ako nun. Okay. Ako'y nakaabito pa at nung tinawagan kami ng dating Cardinal C, no? Na lumabas at sumama, kami po ay kasama ng aking mga brothers at mga fathers ng Santo Domingo, kami po ay lumabas. Okay. At nagmarcha dun sa EDSA. Sige, nasa linya na po si Colonel Santiago. Sir? Hello? Hello? Yes, sir. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Sir Balsamo? Opo. Yes, sir. Sir, pinag-uusapan kasi po natin ngayon ang Men of Valor, no? Kasi po araw ng kagitingan bukas, no? So inaalala natin yung mga kabayanihan sa iba't ibang panahon ng mga Pilipino. Sir, sa research namin, no, lumalabas na isa rin pala kayo sa mga kumaga naging hindi lang witness pero may ginampanan, no? Sa makasaysayang EDSA People Power Revolution. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan, sir, ng inyong kwento? Well, actually, ang ating mga kababayan, may likas na pagmamahal sa bayan yan eh. Ganda nun. Kaya lang, gusto ko sanang mas i-emphasize dito na ang ating kagitingan ay iba sa ating katapangan. Kasi meron tayong mga matatapang, mahuhusay na mandirigma na nagiging bayani sa digmaan, pero sa kanilang panunungkulan, napapadamay doon sa mga gaya ng korupsyon, no? So hindi masusukat ng katapangan ang kagitingan ng isang tao. Ayun, no, maganda ring angulo po 'yun, no. At napansin ko kasi na habang dinidiscuss nyo sa yung aking mentor, actually mentor ko si Colonel Pobre, utang ko siyang professor namin sa PMA. Yang mga kabataan ngayon tumututol sa ROTC. Ang ROTC actually preparasyon din nila, hindi lamang sa pagdepensa sa bayan, kundi kung sakaling talagang nasubo na sila sa giyera, kailangan kahit paano meron silang alam eh. Opo, no? Hindi yung sila din ang mahihirapan. Magiging doble ang hirap nila kung makaranas sila ng hirap ng digmaan. Dapat ihanda ang sarili nila. Oo, kasi yung EDSA, kusang loob na nagdatingan ng mga tao. So makikita natin na madaling buhayin yung pagmamahal sa bayan sa isipan ng mga tao. Pero kung ang EDSA ay hindi naging matahimik at naging madugo simula ng isang civil war, maraming mahihirapan, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Opo. Kaya yung EDSA noong panahon na yon, hindi ko naman sinasabi na ang nangyari, nagawa ko ay hindi kayang gawin ng iba. At masasabi ko rin na merong ilang mga opisyal ng gobyerno, ay yung mga opisyal ng nasa datahang lakas,
Marami dyan, siyempre, meron tayong self-preservation eh. Opo. Kuminsan parang matapang ka dahil wala ka na magagawa kundi survival. Kung nasukol ka na, parang ahas kang nasukol, pagpipilitan ka lumaban. Kaya nga sabi, yung katapangan ay kontroladong kaduwagan. Di ba, may takot tayo eh. May takot tayong lahat kahit paano. Kahit nung EDSA, nung alam ko na kami aatakihin na noong mga loyal forces habang kami nasa Channel 4. Kahit paano, siyempre, kakabaka-baka rin kung anong mangyayari. Maaaring katapusan mo na eh. Pero dahil alam mo naman na train ka na kung ano dapat mong gawin para ipagtanggol lang yung sarili at alam mo kung paano ka magkukontrol ng tao, meron kang lakas ng loob. Meron kang lakas ng loob. Na alam mo na kahit yung kaharap mo, iniisip din niya na marunong ka rin. Kung alam ang gagawin nilang taktika o strategy, alam nila na yun din kaya mong gawin. Dahil napag-aralan mo rin yun eh. Pero kung ikaw ay napasubo sa isang labanan na wala kang training, kahit pa paano o orientation, yun yung mahihirapan ng mga tao na nire-require ng ating saligang batas na mag-render ng military at iba pang serbisyo para sa gobyerno. Siguro po kailangan din na maipaintindi sa kabataan. Kasi sir, nung first year college po ako nung unang maging optional yung ROTC. Yeah. Kung ako noon, personally, ang isip ko noon, ay naku, ayoko mainitan sa araw. Naku, doon ako sa NSTP, sa LTS, no? I mean, pero siguro siguro naipaliwanag sa akin ng mas malinaw noon yung ganito nga yung kahalagahan ng ROTC, baka nag-ROTC rin ako. Panahon ko, required kami. Nag-ROTC kami. Kami 2002 po yun una yung maging optional eh. Oo, kasi alam mo, ang training ng military, hindi mo makukuha sa iba eh. Yan ay additional knowledge. Doon na lang sa angulo na additional knowledge yan, dapat ma-appreciate ng kabataan na meron siyang malalaman na hindi alam ng iba. Opo, ayun. Colonel? Yes? Maraming salamat po sa pagbahagi ninyo at sa panawagan ninyo na sana yung ating mga kabataan ngayon na hanggat maaari ay huwag tumutol sa panukala na ibalik ang ROTC. Hindi lang para sa kung kanino lang pala. Ito din pala ay paghahanda din nila sa panahon na kung kailangan sila ay merong alam. Nakakatuwang pakinggan mula sa inyo ang ganitong pahayag dahil ang alam ko ang mga kabataan ngayon hindi nila kasi alam na ayon pala yung dahilan kung bakit dahil parang hindi nila naranasan eh. Yung katulad halimbawa sinasabi natin kanina yung digmaan hindi nila naranasan ito. Laro lang yun sa computer. Okay. Colonel, maraming salamat. Maraming salamat din. Okay. At naibahagi ko ang aking kaisap sa bagay na yan. Opo. Ipinagmamalaki po namin kayo, sir, at kami bilang bahagi din po ng EDSA revolution na yon, kami po ay nagpapasalamat at kayo ay isa doon sa nagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Okay, salamat. Maraming salamat po. Nakakatuwa, na nung sinabi niya, yung tapang pala at kagitingan ay hindi talaga parehas pala. Magkaiba din pala yun. Yung tapang pwede yun. Kung halimbawa ikaw ay may baril, pwedeng tapang. At tapangan na wala sa lugar. Wala sa lugar. Pero yung kagitingan pala, dala na buong buhay mo na hindi lang pala dun sa panahon ng digmaan, kundi kung ikaw ay nasa trabaho at ginagawa mo yung tama, dun makikita. Siguro yun eh, hanggang buong buhay mo, no? Hanggang mamatay ka na napanatili mo yung integrity mo. Yes. No, yung hindi lang sa isang panahon eh. Yun ata ang sinasabi nila na dun sa Fall of Bataan na sinasabi na ngayon ay ating ipinagdiriwang, yung mga sundalo na nagmarcha hanggang sa dulo na taas noo na kami ay mga Pilipino. Alam natin, hindi lang mga Pilipino ang kasapo. Karamihan doon ay mga sundalong Pilipino. Talagang sila,
talagang nagmarcha at pinanindigan nila yung kanilang Opo. pakipaglaban. Opo. So, siguro magandang ibahagi sa ating mga kabataan, Joval, na makita yung sinasabi ni Colonel Santiago na tapang at giting. At saka yung sinabi po niya na, ganda no, lahat naman ng Pilipino sa paniniwala niya may pagmamahal sa bayan. Okay. Meron pa tayong isang panauhin na magbahagi ng kanyang kwento na may kwenta. Okay. Di ba yun ang ating parang theme natin dito sa programa natin? Ipakilala mo uli, Jovan. Okay, ang makakasama po natin ay si dating head ng dental group ng Air Force, ng Philippine Air Force, 30 to about 50 years, no? Napakahabang paglilingkod po nito sa bayan, no? So siya po ay si retired Colonel Leo Togonon. Sir? Hello, good evening. Good evening, sir. Sir, katulad din po ng mga nauna namin mga panauhin na nagpahayag ng kanilang karanasan, pwede ho ba namin mahingi din sa inyo yung pagbahagi ninyo pananaw ninyo tungkol sa ating selebrasyon ng Araw ng Kagitingan, sir? I think it is but timely that you are interested on achievements of military officers who have done their service for the country the past years. I have been with the service since 1973, and I have been all over the Philippines. I started in Mindanao, and then had a training in Bonifacio. Then after the training, I was assigned in Cagayan Valley, Isabela. After that, after staying there for 2 years, I was assigned in PMA for a few months. Then after that, I was transferred to the Philippine Air Force. So I had my stint with the Philippine Air Force in Villamor. Then I had a stay in Mindoro. Sir, after Mindoro, I went back to Villamor. Then I was assigned in Zamboanga. Then from Zamboanga, I was assigned in Palawan, Mactan, Cebu. In short, I have been all over the Philippines. I've even been to Cotabato, Tawi-Tawi. At ano po ito, doing my job as a dental sir. Mga ano to, sir? Danger zone po ba itong mga lugar na ito, mga kampo na ito? May mga labanan po ba? May mga labanan, pero dahil kami ay dental officer, our only lookout is the ambush, of which we have some incidents in Kalinga, Apayao. Ang nabuhay lang yung driver, ubos lahat, pare, dentista, at saka yung lahat ng sa grupo except the driver. Yun lang aming risgo. May risk pa rin. No? Yes. Sir, as you recall this experience, ano po kaya ang maibabahagi nyo, sir, sa ating mga kabataan na nakikinig ngayon sa atin? Well, ang masabi ko lang, ang pinakamataas na tungkulin ng isang citizen ng Pilipinas ay magsilbi sa kanyang bayan. At ang number 1 ang maging sundalo. Doktor ka man, engineer o ordinaryong sundalo, yan ang pinakamataas na serbisyo sa bayan dahil sinusugal mo ang iyong buhay. At sa napapalayo ka rin sa iyong pamilya dahil you are assigned all over the Philippines. Like me, I have been assigned from Hulo to Apare. Sakripisyo talaga, no? Mawalay ka sa mahal mo sa buhay, hindi yung ganun kadali, no? Yeah, totoo yan. So sir, ngayon po, no, ang tawag dito, nakita niyo yung iba't ibang panahon sa Pilipinas, no? Ang tagal ng inyong serbisyo, no? Sa tingin niyo, sir, ang mga Pilipino naman, yung observation, no, ang tatalino naman, ang sisipag naman, no? Pero parang ang kulang daw natin ay sa disiplina, no? Tama pa. Ano bang tingin niyo, sir? Ano ba yung dapat nating baguhin tayong bilang isang bansa, no? Para lumabas itong kabayanihan, lumabas itong kagitingan, yung kabutihan ng Pilipino, no? Ang paniwala ko ganito. Ang kami ng mga tao, kagaya ko, nanggali ako sa gobyerno, mag-umpisa ang disiplina sa estudyante pa.
Ang malaking pagkakamali ng ating education, tinanggal yung character and conduct eh. Yes. Kung hindi nila tinanggal yan, ang bata, marunong na magrespeto. Ngayon, hindi na marunong mag-good morning eh. High school na, college na, di marunong mag-good morning eh. Yun lang, kami sa military, mayroon kaming disiplina. Dahil we undergo training. Yan. Maganda nga It should siguro, start sir, with the education. Basic education. They should return the character and conduct subject. Maganda nga siguro, sir, sa sinasabi ninyo na yung ating mga tagapamahala sa edukasyon ay bigyang pansin itong training o disiplina na ginagawa sa isang military school na kung pwede, kung ano man yung bagay na makatulong para ma-develop din ang disiplina sa mga kabataan